Ulitin ko na lang, ulitin. Ayan. Okay. Take 3. Nung November 2024, naimbita kami na magbike. Actually, inimbita kami magbike sa Guimaras lang talaga. Kasi, yun nga, may bike event doon. May parang mini bike tour event. Tsaka may gravel event din. So, na-invite kami na i-check out yung event and to help promote it. And at the same time, para rin makita namin kung ano yung ma-offer ng island. Malapit na sumikat yung araw. Maaga kaming umalis dito noon. Nagpahatid pa kami sa airpot ni Marlo. Kaya salamat kayo, Tito Mar. Tapos yun yung nasa photos ko. Tapos, pag landing namin doon, ano agad maliit lang yung airport ng Rojas di ba? Tapos nung nandun na kami, sinundo kami ni Joao. Dito na kami sa Rojas. Rojas Boulevard. Car free. Car free. Hindi, may isa pa eh. Tatlo bikes? Oo. Nandun. Bahala na kung pwede naman kami magsiksikan. Oh, galing! Gusto ka na, Joao. Ano, sama ka? Makakabon ako busy. Baka iba yung makabios mo dyan, ha? Kumusta, Joao? Long time. Uwi ka sa Friday? Friday or Saturday. Tapos, gano'n nakakatagal sa Friday? Check. Bird nyo! Oo, car free talaga. Napamig yung aircon mo, Joao. Sige, Oo. Ayun, kay Joao yun, sourdough. Ito yung ano ni Joao, hacienda. Ayun. Tapos diretso na kami sa Casita 1. From the land of streets. Ganda nung lugar kasi siya overlooking siya nung dagat. Tapos may island dun sa malayo. May maliit na island na kung matapang ka pwede mo araw lang Ayun, tapos syempre gutom-gutom kami nun dahil ang aga namin umalis, wala rin kami kinain. Pagkatapos namin ibaba yung mga gamit namin, dinala agad kami ni Joao sa may parang karinderya nila na Mang Inaso. Yun, may mga ihaw-ihaw na mga seafood, may mga, naalala ko masarap yung ensalada nilang mangga. Mangga ba yun? Basta may salad sila doon, tapos mga inihaw, mga nilaga. Isang gamit lang. Ay, one time day. Ginawa ko yung invite ng Guimaras na to, tinake advantage ko na baga para maka-mini Panay Island bike loop kami ng mga friends ko, kami nila Higad. Naging goal na namin is mag-bike tour from Rojas, tapos dumaan na rin kami Iloilo, tapos dapat yung goal namin, umabot kami dun sa sinet nila na date na pipick upin kami sa Iloilo Port going to Guimaras.
Tapos sa Gimaras, pagdating namin doon na nga namin gagawin yung bike race. Okay, so yung initial thoughts ko about Rojas is excited lang. Wala namang fear, wala namang like mga anxieties. Talagang sobrang excited ko lang na makakabalik ako sa Rojas. Ngayon, ang unang araw na magbabike kami. Tapos yung mapa na ginawa ko for the first leg of the ride, ano naman medyo sanay naman kami ng group namin mga bike tour. So ano lang, bahala na. Actually nagulat kami kasi yun nga, nung finally nag-start na yung bike ride from Rojas. Nagulat kami kasi siguro wala pa kaming mga 30 minutes na nagbabike. May mga long stretches na rough road, tsaka lupa. O, tamo, sabi mo, kalsada lang. Masakit na itlog ko dito ah. Okay. Umpisa pa lang nung ruta, ang dami na agad mga hindi nakalsada na mga route. So, ang plano ko kasi talaga dyan, nung itong trip na to, dadalhin ko yung fixie. Kaya lang, nung nakita ko na puro hindi pala kalsada yung lugar, may mga trail, ganyan. Naisip ko, siguro ito na yung pangitain na dapat hindi na ako magdala ng fixed gear. Kaya nakakatawa lang kasi parang all the time, tinatansya ko yung kalsada. Kung gaano karami yung kalsada, kung gaano karami yung mga putikan na daan. Para lang ma-justify ko kung bakit hindi yun yung dapat kong dinalang bike. Ito ata yung kakalsadahan nila Pepsi. I love Bato. Tapos finally, nung umabot na kami dun sa highway, ano rin naman, very relaxing kasi left and right mo, rice fields. Tapos magaganda yung mga daan, as naka-aspalto, wide, onti yung mga sasakyan. So, medyo feeling safe naman kami, tas mga rice fields. Siguro, nung nearing mga tanghaling tapat dahil nga fields, talagang tutok talaga yung araw sa'yo. Water in sachet. Yan yung baba ng ice cream. Nakaka-NC. Kumain kami ng batchoy, kumain kami ng halo-halo. Kasi daw, yun yung ideal na stop. Dahil yung next nun rolling na. May kinanganan na kami na road na yun na nga yung divide, yun yung middle part na puro mabubundok. So, yun nga, totoo naman, rolling na. Tapos makikita mo sa malayo, yung mga bundok na. So, may sense na parang, yun yung tatawirin namin. Ang sugar cane ba nilalabog? So, may part doon na lusong na siya. Tapos, pagka lusong mo, hindi siya tapos na kalsada, yung kalahati niya, yung one way niya, road, yung kabila, trail. Kasi ginagawa pa lang yung kinakalsadahan pa lang. So, every time na may ganung lugar, ina-assess ko kung kaya to ng fixed gear. Kung naka-fixie ako, baka by this time, pinupulikat na ako. Kaya okay na rin na ito yung dinala ko. Pero yun yung mindset ko all the time. Kung kaya ba siya i-bike ng naka-fixed gear. Kaya dagdag yun dun sa mga kailangan ko isipin. Kasi ang dali niyan babain pag naka-geared bike ka na may free wheel. Sa mataas na yun, may trail
Tsaka ang hirap, daganan ng pedal. Yun, na-challenging siya pero talagang na-enjoy namin, adventures. Finally, na-cross na namin yung mga mountains na yun. Dahil nga mountains kami, mabilis na lang na downhill straight dun sa Concepcion. Tama na! Tama na! May tinigilan kami dun na parang merong winding road siya. Parang pa letter C siya na Siko. Tapos nung tumigil kami dun, may naririnig kaming ilog. Tapos may bamboo. Tapos nung tinigilan namin yung ilog, bumaba kami, nakita namin, merong kalabaw. Yung kalabaw, akala namin na engkanto na kami dahil ang layo-layo na ng pinadyak namin, ang init-init. Nag-ano lang siya, naglulublob lang siya dun sa running water. Tapos mamaya kinuha na siya nung farmer. So naisip namin, hindi, totoong kalabaw lang pala to. Dito na kami sa Sara. Yung sponsor din kasi yung sestayan namin doon. So, hindi rin namin alam kung ano yung i-expect. Babike kami ganyan. Paliko kasi yung papunta ng Casa eh. Sabi namin, malayo na siya eh. Puti siya na parang lodging hotel. Maganda itsura niya sa malayo. So, naglolokohan kami na baka dito tayo magsistay ganyan-ganyan. Parang kami, parang grabe naman yan, exage naman kung dyan tayo magsistay. Tapos pagdating nga namin dun sa spot na yun, dun pala talaga yung Casa na resort. Tapos, ni-welcome pa talaga nila kami, like may prepare pa sila na sign na welcome cyclist. Tapos meron pa sila mga cold towels na ni-ready. Tapos meron pang mga welcome drinks. Para kaming mga celebrity. So yung host namin, nag-ready talaga siya ng team na mag-aabang sa amin. Tapos nakakatawa rin dahil may juice, ganyan. Tapos ang ganda ng view. Tapos feeling namin welcome naman talaga kami. Kaya nang pagdating pa lang namin doon, excited na akong maligo, tapos kumain. Tapos yun, na-experience kung ano yung feeling ng tumira doon sa Casa. Yan na ba yung guest house? Yung tinatayo na yan. Mukhang 5-star. Bakit ito na? Ito na? We. Dito na kami. Ganda. Oh, grand entrance! Nagjo-joke lang ako na ito na yun eh. Biglang totoo pala. Ganda. Galing! Masyado niya, kuya. Ay, ang sarap. Thank you. Salamat. Salamat, Casa. Uy, grabe naman silang Hi, sir. Sama naman yung stay, sir. Yan. Party, dito na tayo mag-honeymoon. Tama pa. Change ko lang yung music. Tsaka ang bango. Sobrang bango. Mamaya ang bango na rin. Two nights kami doon kasi
Yung group nga, yung pwede lang sumama dun sa first phase ng tour, 4 lang kami. Jilson, Higad, ako, tsaka si Eugene, si Bike Ranch. Kaming 4 lang. Tapos yung next half, pati yung friend namin na taga Iloilo, isa rin sa mga nag-invite sa amin. Sa Concepcion na nila kami ni-meet. Maglaland sila sa Iloilo Airport, tapos mag-ride sila from Iloilo to Concepcion. Kaya naging 3 days and 2 nights yung Concepcion namin. Hindi ko kahit mahulog yan, lulutang yan. Kapal ng gulong. Kain natin. Huwag muna. Mga sulbabito. Tingin ko, sobrang kapal ng gulong mo. Lulutang yan eh, kahit itapon mo. Dito na lang Marlo sa white. Anong ilang tao yan? Good for... Sige, yung isa. Talaga? Hindi, anti-rice ba? Ano yung rice? Okay. Boto din lang kami sa pantalan Namin kumain. Dumating na si Pemps, yung aming host. Kasi sobrang alaga kami. Like talagang spinoil kami nung resort, tapos nagpainom pa sila, Anli Tanduay. Tapos bumibili kami ng cucumber juice, tapos ininom namin, tapos may pool, may beach. Hindi siya may chlorine kasi walang tao. Nakapaamuyin natin, Chlorine. Sabay, Pag nangamoy, ikaw lang sisisihin. Ikaw kaya. Kampay, compadre! Kumpay, kumpay. Compadre, Kailan kampay! na natin ipapatayo ang hasyenda? Mamaya na, compadre. Pagkatapos kong ubusin ang pilsen na to. Rich laugh, rich laugh. Gilson, langoy! Langoy. Dali, uulan na. Pag umulan, mababasa tayo. Lumalakas na yung hangin. Kailangan na nating mag-out. Nung nandun kami ng 2 days and 3 nights, isa rin sa mga ginawa namin, may isang night, nung dumating na kasi yung nag-host sa amin, si Pems, may friend siya na kasama na malakas din uminom. Order ng tanduay na yung, anong tawag doon, long neck. Tapos, ang chini-chaser nila, cucumber melon na juice. So kami, dahil nga nahihiya din kaming mag-no, kahit di naman kami umiinom talaga, mga good boys. Hindi kami maka-no dahil syempre, dapat kailangan makipagkaibigan and all. Inom lang kami ng inom. Tapos talagang pinaghahalo na namin, like si Gilson, pinaghahalo na namin yung tanduay tsaka cucumber drink para lang malighten yung drink konti. Pero ang tapang pa rin. I think nung gabi na yun, nalasing ata kami. Nagkakagulo ata kami yun. Isang shot pa lang yun, nagbabarista. Tawag dyan, cucumber juice tsaka tandoy. Wala nang ratio. Pulso-pulso na lang. Yung sa... Hindi, ngayon lang, kakaon lang. Paano? Wala nang bike. Wow, Posing ko na paano tayo? Yeah, ganda. sobrang wasak ko na para makita na ano. Casa pala yung nakalagay, hindi ko na nababasa. Food trip na. Wala na tayo. Tapos yes, sir. Ay! Hindi sila lasing. Penti. Hindi sila lasing. Nung paward sila eh. Nung kakainuman na, sabi nila, 7, 7:30, 8. Naurong na ng naurong. Hindi natin alam. Kain muna tayong breakfast.
Tapos susundot ulit tayo ng alak. Ano, inom pa? When we get back. Dito sa LC. Yung Concepcion to Iloilo City mismo, medyo highway siya eh. Medyo wide siya na highway. Na I think mga 100 kilometers siya total from Concepcion to Iloilo na coastal, pero flats. All highways. Tapos at the same time, since nandun na yung friend namin na taga Iloilo, meron na rin kaming SAG. May SAG kami, tas bigger group din kami. So, medyo mas chill lang talaga yung ride na yun. May idea na ako na yung papunta namin from Concepcion to Iloilo is, ano na lang, parang constant na lang siya na lusong. Tas yun din, meron na kaming SAG kasi nakasama na namin si Pims. May dala siyang mga sasakyan. So, nabawasan na rin yung mga dala naming gamit. Ang akala ko, madali na. Kasi yun nga, may sasakyan eh. Pero ang nangyari, mahaba pala siya na tinanghali kami. Sakay na lang kasi tayo sa auto. Na tayo mag-bike. Hindi naman natin kailangan mag-bike eh. Wala naman tayong pinapatunayan eh. Dito ba tayo dumaan? Ganda naman dito. Wala lang silong. Sunog kami mamaya. Car. Sinabi, palahubog. Lasinggero. Wrong card. Lasinggero ka. Oo, tanggero, gano'n. Haba na nung kalsadang dinadaanan namin pero wala pa rin sasakyan. Wala rin stoplight. Yun yung masaya pag nagbabay ka sa probinsya. Wala. Lahat ba, totoo mo lahat? Magang negosyo, boss. Tinalo yung pajama. Maong! Nakabako. Elephant pants! Unlimited power! Ganda ng sound trip dito ah. Itong dilim po. Breakdown muna.
Tungkol niya. Sawa ni Mayor. Gina Mayora, mauna ka na. Kita-kit sa kainan mamaya. I-order mo na kami. Simula na umambuan. Habang umaahon. Left daw tayo sa port. Okay. Port. Left daw. Haba ng kalsadang to ah. Happy birthday. Ay! Wala! Sabi ko sa'yo, kamawa na sa kainan eh. Happy birthday. Buti nakita ko na tumigil sila dito. Lunch break na pala. Sa ano na kami? Ano tawag sa tawag na ito? Banhate. Araw-araw ako tumatanda, kakabike. Ayaw yung tigilan. Tapos, na-flatan ako siguro mga 3 beses na sunod-sunod. Una doon sa, nagpalit ako ng interior somewhere eh. Tapos naiwan na nila ako. Naplatan pa ako, ang galing-galing ko talaga. Bili ako sa akin na. Lapit na kami sa ano, mga kaibigan namin. Hindi masyadong mabibilis. 1 hour away. Siguro mga last 10 kilometers nung nandun na kami talaga sa Iloilo kasi mas marami ng tao eh. So may mga traffic na, ang dami ng mga tumitigil na kotse, ang dami ng sasakyan, pausok na. Tapos syempre pagod-pagod na rin kami nun kasi patapos na yung ride. So medyo bugnutin na kami lahat, bilad na sa araw. Hindi ko masyado na-enjoy kasi rush hour na siya eh. Maganda yung ilaw, traffic nga lang. Maganda yung sunset, pero traffic. Tapos nagkakanda, parang kami na lang ni bike wrench yung naiwan nun eh, kasi pagod na kami. Akala namin tapos na, pero hindi pa pala kasi may hinahabol kami na ferry, na boat going to Guimaras. So, pagdating namin dun sa coffee shop na tinigilan namin, so naka 100 na kami, di ba? Tapos tumigil kami dun sa isang cafe dun. Tapos pagdating namin dun, edi coffee, chill, ganyan, shit, nasa Iloilo na tayo sa wakas. Biglang na-realize namin na may hahabulin pala kaming ferry. City yun eh, town yun. So, nagmadali kami, nakipagsiksikan kami. Parang feel namin Manila Vibe City urban cycling na siksikan para mahabol namin yung boat by sunset. Yun, medyo ano kami noon, parang ibang pace, like madali. Minadali namin yung pace. Daming eme. Daming traffic. Great God.
108 kilometers. Nakikita ba? Pagod. Mula dito, sasakay na kami ng ferry ata. Papunta sa Guimaras. Ayan, may kukunin lang ako. Sino na bahala dito? Sunset na nun. Tapos wala nang ano eh. Puro dagat na lang yun, tsaka ilog na lang. So, yung araw na lang nakikita mo, lahat mahaba na yung shadow, tapos orange na yung paligid, tsaka yellow. Oh, parang naging ano siya, parang naging good culmination siya nung day 2 na ride. Kasi parang after ng buong ride mo, sasakay ka sa isang magandang speedboat, may sunset. Marunong naman kitang lumangoy. Hindi, taga-bundok yan eh. Ano ba yan? Kinakain mo yan? Complimentary orange. Tigas na yan. Seasickness. Mag-sign daw. Okay. Last natin mga... 110 mo lang tayo. Oo. Dami naman nagkakain. Galing na timingan natin yung sunset. Ano talaga yun? Napaka-auspicious. Bakit? Salamat. Upon arriving to Guimaras, Ano nang gagawin? meron nagsundo sa amin na 30 weeks. isang pick-up, isang van. Niload yung mga bike sa isang car, tas kami, nasa van kami lahat. Talagang alaga kami, tas diniretso na kami sa diniretso na kami sa dinner. Nag-dinner na muna kami agad. Tapos after dinner, diniretso na kami sa hotel. Ito na lang gagamitin ko bukas ng Zoom. Flies, kailangan na natin ng player seat. Yan, lumot. Tanggal mo. Try ko. Yung sa Guimaras, yun yung pinaka Pwede kami mag-fly directly from Iloilo. Tapos rekta na ng Guimaras. So yung Guimaras yung pinaka parang main course nitong ride namin ng Panay Island. Yung nagulat kami lahat about the island is ang ganda pala ng roads doon. Like, yung mga roads nila, kahit maliit siya na island, may mga highways sila na like 4 lanes na naka-aspalto, na bago lahat ng mga paint ng roads. Sasabihin ko na maganda yung kalsada ng Guimaras. Malawak siya na 4 lanes siya. Para siyang EDSA, ganun kalawak yung mga highway nila. So, nung nagbabike kami doon, parang, ang ganda pala ng roads dito. Although, very hilly pala siya na island. So, pag nasa Iloilo ka, pag titignan mo yung Guimaras, parang makikita mo lang isang plateau siya. Pero actually, yung looban ng island, puro waves pala siya of mga hills, di ba? So, ang daming mga, siguro parang purong 100 elevation, tas lusong 100 elevation. Pero dahil nga sumali kami sa race, hindi kami gaano dumaan dun sa mga highway. Yung sinalihan kasi namin na event, XCM talaga yung ruta. So parang XC, so yung light mountain bike trails yung ni-ride namin. So yung mga binayka namin, mga maliliit na eskinita, mga tabi ng mga rice fields, tabi ng dagat, mga maliliit na mga off-road trail. Nag-umpisa kami doon sa hotel, madilim pa lang. Tapos lusong na siya papunta doon sa starting line. Ang hindi ko alam, pag abot mo doon sa starting line, kung ano yung nilusong mo, yun pala yung aakyatin mo pabalik kasi yun yung direction yung route nung pinili naming course. Three, two,
araw na to, sumali kami dito sa Bike Bingo. Para siyang gravel ride. Gravel bike ride. Dito sa Guimaras. Naahon na bigla. Sa susunod, gantong oras tayo magra-ride out ha. Para hindi mainit. Morning. Morning po. Morning. Tignan nyo umaga pero ang dilim dahil ang daming puno. Go shorty. Mahulog na yan. Tangina mo, Marlo. Yung drone ginawa niyang Mavic 3 eh, oh. O, ibaba mo na yan. Sige, ibaba mo. Uy, ingat. Tingnan niyo siya. Galing ko sa kabilang side. Rolling. May ahon, may lusong. Paulit-ulit. Lapit-lapit. Gravel sa tabi ng dagat. Gravel sa tabi ng gravel. Mas na-enjoy ko yung area na may trail. Kasi tingin ko hindi mo rin mararating yun eh kung magdi-DIY ka lang. Parang siguro kung matapang ka. Pero ang ganda na doon nila sinet yung ruta kasi may may mountain bike race din ata doon. So parang at least kahit pa paano natikman namin kung ano yung feeling nung mga dadaan ng trail. Tsaka marami yung trail. Tapos marami ring ahon and lusong. At buti kumakapit yung gulong namin dahil makapal. Ito na, nasa loob na tayo ng Jurassic Park. Dito tayo ito yung tawag doon. Dito tayo lamang kay Dave, di siya marunong mag-train.
ito yung unang stop. Magpapatatak ka dito. Ito yung 10 kilometer mark. Sa mukha ka tatatakan. Sa mukha. Pag sa finish line, wala na yung tatak sa mukha mo. Tatakan mo ako sa cleavage dito. Tumuloy na ulit kami. Tugs, 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 tugs. Mountain bike the best. Sumali ka dito sa... Swimming! Kain muna. Kain! Apo. Ay, soft drinks. Kain! Naghabal ka na. Mom. Baka yung 100 dinadaanan natin, ha? Nangyari dito. Ano yun nandyan? Team na to na po, ano, team. Ito na, dito lang tayo nabubuhay pag may ganito. Yun, sumemplang pa nga si Gilson eh. Pero mas maganda yung kwento ni Marty kasi nasa kanya yung video no. Matarik na siya na lusong. Tapos hindi siya even. May mga parts na parang kinain ng motor. Hindi ko nakita pero narinig ko. Tapos umaray na siya eh. Nag-grunt siya eh. Pagka silip ko na ganun, pagkalingon ko na ganun, nakatayo na siya. Pero parang bigla siyang sumuray, parang nahilo. Tapos bumagsak ulit siya. Ina-advise namin siya na wag na tumuloy kasi baka mamaya may concussion pala. Tapos baka, alam mo yun, pinilit lang niya, baka mamaya makasama pa. Pero hindi, natapos naman niya na parang walang nangyari. Tapos pag uwi raw niya dito, saka siya nagpa-check sa neuro. Wala naman daw problema yung ulo niya. Na-excite kasi kami kasi makikita mo pag nagbabike, palusong siya eh. Tapos sa horizon mo, ocean.
So, tas trees left and right. So, na-imagine mo lumulusong ka, tas lumalapit ka sa ocean. Pero magugulat ka kasi yung dinadaanan mo sa taas, maliliit na bato, tas biglang magiging medium size na bato. Tas pagdating mo na dun sa baba, sobrang laking mga bato na. So, parang talagang, shit. Oh! Uy! Okay ka lang? Upo ka muna. Ulo mo. Ito, kapal. Ay, yung lalim. Ito. Hindi siya. Alam ko sa lang na ako eh. Gumulong siya dito, nakita ko eh. Tapos yung helmet niya may malaking dent. Okay ka lang ba na? May bali. Uy, gusto mo punas na nandito? Sige, ako na maghahawak. Iba na kayo. Umendo ka? Umendo ka? Sumemplang ka pa tagilid. Gago ako. Akala ko dudulas yung kamay ko doon sa grips. Kailangan may gloves eh, no? I-assess mo muna yung sarili mo kung may masakit. I-check mo ha, baka mamaya may nafe-feel ka sa ulo mo. Sumakit yung ulo ko, sumakit yung ulo. May mga ganun eh, delayed yung ano. Pas yung ulo ko sa snake talaga. Sina-feel ko na kumapar. Sa tuhod. Mamaya yan, half D yan pag ano. Shit. Malakas ba yung tama mo? Gago malakas. Kasi yung ulo ko tumama sa pato. Kaya pinacheck ko sa'yo. Tanggalin mo yung helmet mo. Nakita mo na ba? Saan? Ayun, nasa kaliwa. Ay, kanan. Ito. Pag ganyan, lakarin mo na lang kasi ano din, hindi rin siya loose din. Bento mo na yan. Nag-crash na. O, doon tayo. Sige. Hindi, narinig ko siya na sumemplang. So, nag-full stop ako. Pagkita ko, paglingon ko, bumugulaw siya sideways. Tangin na, shit. Baka yung gulong mo sumasayang. Ayan, yung putik. Bakit nga ba endo yung tawag pag nag-over the bars? ENDO? Dapat may gloves tayong dala, no? I-skid ka pa, ah. May kabaw. Oo, meron. May itlog. Uy. Hindi yung sobrang sakit, pero alam ko sakit ang ulo. Ha? Yung ito. Tama ba? Tama ba mag-alaksa? Tama yan. Nasa trail parang I belong eh. Pag nasa road, nagpapabilisan na lang itong mga to eh. Meron namang ganito sa Maynila. Meron namang ganito sa Bulacan. Bakit dito ba? Ito na yung init. Eto na ang karo ng patay!
tayong chichirya. Wala na ako sa asin, pinawis ko na lahat. Haba ng makinis na kalsada nila, oh. Ah. Umabot kami dito. Dito ba? Asa na? Lapit na kami. Rider number 6040 and 6024. Hopefully kayo po ay nag-enjoy. Alam ko marami ang nag-aabang sa inyo dito. Sir, pa-interview naman ako. Can you share with me how's your experience sa 65K na bike bingo gravel ride dito sa Guimaras? May may food. Group namin, parang for me, pag gusto ko mag-tour, gusto ko kasama ko sila. Yeah! parang dahil okay yung dynamic, tawanan, sabaw, good times. Parang nakakatuwa lang na from a random trip dati na, sige tara, mag-Tokyo tayo. Ngayon parang nagiging na siya, parang nagiging team na siya na parang nagigets na namin yung isa't isa. Medyo similar yung interest kahit, yun nga, ang laki na rin ng nagbabago sa priorities kasi syempre growing up, like nag-uusap pa rin kami na hindi, dapat di natin to i-let go. Dapat mag-trip pa rin tayo sa future. Anong gagawin? Naging unang-unang takeaway ko dito is masaya magkaroon ng kaibigan na willing na na patulugin ka dun sa lugar nila for free. Kasi budget meal lang ako papakainin ka for free. Tapos yun nga, tutulungan ka pag nasiraan ka ng mga gamit sa bike. Wala akong masasabing natutunan ko dahil nag-bike ako sa Guimaras. Parang natutunan ko in general, yung mga pag meron kang tropa talaga na nagbabike kayo ganyan. Tapos okay naman kayo. Yun yung yun yung importante. Kailangan marami ka rin kaibigan na hindi ka parang pangit ka ride. Kasi eventually uulitin nyo rin yun hanggang yung mga tropa nyo, makikilala mo. Alam mo yun, dumadami lang yung network mo. So, mas maraming lugar ka mapupuntahan. Tingin ko yun naman dapat talaga yung mangyari. Parang kung gusto mo matour yung Pilipinas or any other country, kailangan din kailangan may kaibigan ka rin talaga. Hindi mo siya, mahirap siya gawin mag-isa, feeling ko. So, ayun, I guess one takeaway is hindi naman kailangan laging Japan. Like, kahit nga mag-local lang, masaya pa rin di ba? So, yun nga, parang kahit hindi ko malalang yung mga local spots natin, masaya pa rin siya. Like, ang ganda pa rin ng ma-offer ng Philippines. Yun, sana mas mag-tour din yung mga tao with the bike. Parang itry nila i-explore. Kasi iba talaga iba yung nakakapagod talaga siya, pero iba yung may experience mo pag you tour with the bike. Tapos mas may exaggerate yung it's the journey, not just the destination. Kasi yung mga challenges nyo, mag-aaway kayo, tapos at the same time, ma-amaze kayo together kasi ang epic ng mga nangyari. So magiging bati kayo ulit.
Sige, ayan. Para naman na Bumati ka na sa mga kaibigan. Say hi sa mga ano. Hi sa mga ayun na si Jilson. mga malalakas na mga taga Manila. Next time mag-bike tayo sa Tagaytay. Tara. Pwede na tayo